PIDEA leaks na dinidinig sa Senado at ang substitute bill tungkol sa rice tariffication law. Ating tatalakayin kasama si House Deputy Speaker J.J. Suarez. Congressman Suarez, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Nina and Asek Weng. Sa lahat naman nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa programa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Congressman, umabot na po sa 18 lugar ang napuntahan at nabigyan ng serbisyo mula po sa gobyerno ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Saang mga lugar po susunod na pupunta ang service caravan na ito at ano-ano po yung mga serbisyo na aasahan ng ating mga kababayan? Alam mo, napakaganda po ng tanong mo kasi napakaganda po talaga ng programa ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Sa pamamagitan ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, naihahatid po ng pamahalaan sa kasuluk-sulukan sa lahat ng mga nakatira sa laylayan ang mga serbisyo, mga programa, mga ayuda na dapat matanggap ng ating mga kababayan. Sa mga nadaluhan kong Bagong Pilipinas Serbisyo Fair or kung tawagin natin BPSF, I was able to go to the one in Sultan Kudarat, I was able to attend the one in Benguet, I was able to attend the one in Agusan. Tapos this coming Friday, papunta po kami ng Zamboanga. At sa bawat probinsya na binabaan po namin, natunghayan ko po na hindi bababa sa 1 bilyong piso ang naibababa ng national government to 100,000 beneficiaries. And all of this come in different forms of programs, services, such as CBOL. Ito po yung itinutulong ng pamahalaan natin for young entrepreneurs, sa mga nag-uumpisa maghanap buhay at magnegosyo. Binibigyan po natin sila ng kapital. Tapos meron din akong nakita na ISIP. Ito naman po yung scholarship grant na binibigay natin sa ating mga kabataan upang makatapos sila ng kanilang pag-aaral. Nandun po rin yung card program kung saan combination po ito ng cash at saka rice assistance to our indigent families at nakakatanggap po sila ng 50 kilos rice kasama ng cash. Not to mention yung card program. Tapos talagang natutuwa po ako kasi ang daming innovations, ang daming programs, ang daming projects, and yung excitement ng mga mamamayan sa bawat probinsyang nababaan ko, nakikita ko po talaga na tuwang-tuwa po sila at masaya po sila sa programang ginagawa ng pamahalaan. Congressman, sa ibang usapin naman po, kailan po target na mapagtibay ng Kamara ang substitute bill para sa pag-amyenda sa rice tariffication law? Napakaganda din po ng tanong mo. This was certified urgent by the President. And the reason why the President certified this urgent is so that Congress can work fast. Malapit na po kasi kami mag-Sine-Die break at nakikita po ng ating Pangulo na isa sa mga pangunahing hamon na hinaharap ng ating mga kababayan ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. At bilang Pangulo, ayaw niya naman pong nahihirapan ang mga Pilipino sa pang-araw-araw nilang buhay. So, inatasan niya po ang Department of Agriculture to come up with a draft for the Rice Tariffication Law Act, coming out with amendments kung paano po natin mapapaganda ang supply, ang trading, ang pagtatanim, at saka yung buong aspeto ng rice industry dito sa bansa. So, we've already completed the Committee on Agriculture hearings. Natapos na rin po yung Committee on Appropriations hearing. So we're expected to have plenary debates on the RTL amendments next week po, Monday. Okay. Congressman, ano naman po ang masasabi ninyo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa umano'y PIDEA leak? But before I want to talk about the PIDEA leaks, can I just emphasize one point, Nina, tungkol dito sa RTLO, kung bakit siya napakahalaga? Okay, yes, sure, Congressman, go ahead. Yes, kasi dito po sa RTLO, kung maipapasa po natin to, mapapababa po natin up to 15 pesos per kilo ang presyo ng bigas sa pamilihan.
So kaya po napakahalaga na may sa batas po natin ito dahil kung ang presyo ng bigas ngayon ay at mas 55 pesos minus 15 pesos, malaking bagay na po ito sa mga pamilyang Pilipino dahil unting-unti na po natin mararating yung pagbaba ng presyo ng bilihin. So we're very much excited about this, and I do hope na our counterparts in the Senate will understand the urgency of the law and will be quick when it comes to drafting the necessary legislation para magawa po yung counterpart measure ng RTL amendment. Sir, sa ibang topic naman po, ano rin po ang masasabi Yes, ninyo ma'am. sa kredibilidad ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales? Actually, nakakatawa po kasi nakakailang interview na po ako tungkol dito sa PIDEA Leaks. Personally, bilang isang Pilipino, nalulungkot po ako dahil sa sobrang daming problema na dapat hinaharap natin bilang mga mambabatas, bilang mga halal na opisyal, bakit pa natin pinagtutuunan ng pansin yung mga bagay na wala namang saysay? Sila na rin ang nagsabi na wala namang ebidensyang may papakita that will legitimize the accusation made by Morales. Also, the credibility of this Morales is truly questionable. There is no corroborating evidence to show that what he's saying is true. And furthermore, there are no supporting statements that will also strengthen his position. So, sa akin bilang isang elected official, kung ito po yung basis ng isang hearing, hindi na dapat pinag-uubusan ng oras at panahon to, not unless, of course, they have another objective and there's another motive behind holding such hearings. So, personally, I am saddened by the fact that we've wasted so much government resources, taxpayers' money in the conduct of these hearings, and I hope that we can focus on more issues that are more important to the Filipino people. Kung may tanong po ang ating kasamahan sa media na si Red Mendoza ng Manila Times. Ano daw po ang masasabi ninyo sa isang recent survey ng Octa Research na nagsasabi na mas maraming Pilipino ang gusto raw ng military action sa West Philippine Sea kesa sa diplomasya? Sa akin, I think the best course of action for us right now is diplomacy. Wala naman gustong pumasok sa gera o anumang kaguluhan. Ito na rin po ang dahilan kung bakit napakahalaga po yung biyahe ng ating mahal na Pangulo sa Washington, kung saan nakasama po ako at doon ko po nasaksihan yung makasaysayan na trilateral agreement between the USA, between Japan, and between the Philippines, kung saan sinisecure po natin ang seguridad, ang katahimikan, ang economic activity dito po sa Indo-Pacific region. So, I do understand kung saan po nanggagaling yung hugot ng marami sa mga kababayan natin at siguro hindi na rin nila matiis yung ginagawa ng China laban sa bansang Pilipinas. But ako po kasi is, we need to address this issue diplomatically, because if we will to confront them militarily, it will have no benefit to anybody and it will just further escalate the situation. So I'm sure the president is exercising the right foreign policy in addressing the issues in the West Philippine Sea. Sir, sunod na tanong po, ano po ang mga inaasahang panukalang batas na ipapasa o irerekomenda ninyo bago ang nalalapit na sine die adjournment ng Kongreso? Marami po ngayong nakasalang na committee hearings ang mababang kapulungan under the leadership of Speaker Martin Romualdez. So unang-una po ito pong rice tariffication law na kanina po ay napag-usapan na po natin. So maaasahan po ng mga kababayan na maipapasa po namin to sa Kongreso.
Ongoing din po yung hearing namin sa West Philippine Sea at saka yung continuous disinformation na nangyayari sa ating bansa. Kasama nito at kaulam nito po yung ongoing investigation natin sa mga cyber attacks. I think there is a real need for us to strengthen cybersecurity in our institutions, in our government agencies, in government facilities in the country. Yun po ay kasama na rin po sa priorities ng ating speaker. Number 3, we're also going to be investigating the issue dito po sa 4-piece program. Meron po kasing report na for 2 years, binawasan po yung pondo ng 4-piece. So dahil sa pagbabawas ng pondo ng 4-piece, milyong-milyong Pilipino ang hindi nakatanggap ng kanilang monthly allowance coming from the 4-piece program. So we need to find out what happened to this program. We need to find out why the funds were deducted, who deducted it, and what are we going to do to those families and to those individuals who did not benefit the program but yet part of the 4-piece program. So we have 2 weeks left before we go on Sine Die break at marami po talagang hearings at investigation ang isasagawa ang Kongreso. Yan, maraming salamat po sa inyong binahagi at sa inyong oras, House Deputy Speaker J.J. Suarez.